Ang galing ng kwentong barbero nitong matandang 'to. Pagtiisan na lang natin mga kabupols kasi matanda na 'to, hindi na niya alam ang pinagsasabi nito. Ang galing niyang gumawa ng kwento, eh, kwentong barbero talaga, eh, 'no? Biruin mo. Sabi niya inggit daw yung mga kano dahil kay Kibuloy. Walang iyang matandang 'to. May masabi lang, eh. Kahit na ano ng pinagsasabi niya wala namang kuwenta. Nainggit daw yung kano sa kay Kibuloy dahil sa kingdom niya ang dami na sa US. Ay naku, gumising ka kalbo. Nasaan yung utak mo, nalaglag kasama ng buhok mo. 'Di ba? Mga kaboss, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong buhay. Welcome sa BRP. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga magigiting nating mga OFW dyan. Siyempre, yung mga magigiting nating mga kapulisan at kasundaluhan, kayo po ang bagong bayani. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Maraming salamat. Okay, dumako na po tayo sa part 3. Pinag-uusapan, inaabangan na si Kibuloy. Okay. Panic mode ang kampo ni Kibuloy dahil sa patong na 10 million. At ito ang bibigyan natin ng part 3. Yung matandang yan. Walang kakwenta-kwenta ang kanyang pinagsasabi. May masabi lang. Para naman mabawi ang bayad ni Kibuloy sa kanya. Actually, mga kabupols, bago ko i-play yung kanyang sinabi, sasabihin ko na sa inyo, walang kakwenta-kwenta. Kaya sabi ko sa iyo, Pastor Kibuloy, sayang yung binayad mo dito. Nagkikwentong barbero lang siya. Bago lahat, kukumustahin ko lang po si Kibuloy. Ay, Pastor Kibuloy, kumusta ka na dyan? Okay ka pa ba dyan? Kaya pa ba? Kaya pa bang magtiis? Andito lang yung mga abangers mo, mga vlog na nag-aabang sa'yo. Hintayin ka sa paglabas mo at sa pagkahuli sa'yo. Yan. Naghihintay lang yung gobyerno sa'yo at yung mga kapulisan kung kailan ka lilitaw. Yan. Sabi ko sa'yo, relax ka lang dyan. Sige, hanggat kaya mo magtago ka. Yan. Darating na yung araw mo. Yung mga nandyan, yan mga yan. Yan ang magchuchucho sa'yo. Yan yung mga maghuhudas sa'yo. At yung mga babaeng dating naghumahalik sa'yo, nako, matakot ka na. Kasi baka halik ng hudas yun. Yan. Yung mga nagmamasahe sa'yo, nako, delikado yan. Sinasabi ko sa'yo. Yung mga nagbibigay ng pagkain sa'yo, ay nako. Baka yung pagkain mo, may pampatulog yun. Kaya wag kang kakain ng binibigay nila. Yung tubig, pag nagpakuha ka ng tubig, ay nako. Wag mong iinumin yan. Dahil, baka nilagyan ng pampatulog yan. Paggising mo, nasa kamay ka na ng kapulisan. Nako, wag kang mag-i-stay kung saan may nakakakita sa'yo. Yan yung mga advice. Ina-advise dapat kay Kibuloy. Para tumagal ka. Kasi siguradong hindi ka tatagal sa pagtatago mo pag hindi kita advisean. Advisean kita para tumagal ka dyan sa intention mo magtago. Kailangan ikaw na yung gumawa ng lahat ng gawain mo. Para hindi ka maisumbong. Para tumaas pa yung 10 million na patong sa ulo mo.
para para pagpiestahan ka ng mga tao. Yan. Paano mo ang gobyerno? Okay lang yan sa amin. Sabi ko nga sa inyo, aabangan ka namin dito hanggang lumitaw ka. hanggat hanggat hindi mo na kaya, doon lumitaw ka na. Nandito yung mga vloggers, dudumugin ka. Pagpepiestahan ka ngayon. Di ba? Ang gobyerno nandyan lang, hintayin ka sa butas ng lungga mo. yung mga kapulisan, naghihintay sa butas ng lungga mo. lalabas at lalabas ka pa rin diyan. Di ba? Sabi ko sa iyo, yan yung mga magta-traitor sa iyo. Tingnan mo. Mag-abang-abang lang tayo mga ka-vloggers. Okay. Sinasabi ko sa inyo, itong walang kakwenta-kwenta, pakinggan lang natin para may mapakinggan lang tayong katatawanan. Okay, sige. Yung tanong mo bakit parang obsessed, no? Actually, hindi siya parang. Talagang obsessed. No? Kasi, tingnan mo sino ba sa Pilipinas ang may clout? Alam niyo mga kabupols, no? Parehas lang niya yung isang kalbo doon. Obsessed daw ang government. Bobo. Di ba? Dalawa na kayong bobo dyan. Dalawa kayong kalbo na bobo. Di ba? Tiruin mo, sasabihin mo obsessed. Di ba? Obsessed yung gobyerno kay Kibuloy. Sinasabi ko sa inyo, ang obsessed dito, yung mga biktima. Obsessed sila sa justice. Kasi hindi nila nakuha ang justice nung panahon ni Duterte. Naintindihan nyo mga bobo? Diba? Obsessed daw ang gobyerno. Hindi gobyerno ang obsessed. Walang pakialam ang gobyerno dyan sa kaso ni Kibuloy. Diba? Pinapa-implement lang niya kung ano ang batas. Pinapa-implement lang niya kung ano ang tama. Bobo! Diba? May standing sa lipunan. Hindi na pwedeng baka si Robredo dahil wala na laos na Nanalo na Diba? Nakabawi na si Boyet kay Henny. Wala to. Kwentong barbero lang. Hindi na pwedeng bakan yung CPP-NPA kasi naghihilalo na tapos nakihisya pa sa kanila. Di ba? Nag-collab kumbaga sa vlogging na nag-collab sa kanila. So, kakampi nila. So, alam nga, upakan nila yung kakampi nila. No? So, pagka titira ka, pag manguupak ka, upakan mo, siyempre, sikat. Isa lang ang sikat Pastor Kibuloy lang. So, siyang napagtuunan. Tapos, kasalanan lahat ito ng katabi ko Oo. Kasi nananahimik tayo dito, sukat ba naman tinanong niya, bakit kung totoo ba na mayroong 1.8? Kakatawa, kwentong barbero talaga ng mga kabupos. Video na travel fancy speaker ng Waldes. Nagalit si speaker kasi hindi naman 1.8 2.06 Kulang yung kwenta ni Kaya Enrique So, ngayon, bakit parang, tawag nito? Ang totoo niyan, bago pa man mag-pandemic, meron ng mga balita na talagang kakanain ng kano si Pastor Kibuloy kasi naiingit sila Dati-dati, sikat sa Amerika, yung mga protestant movement, sumikat yung kingdom. Aba? Halos lahat ng Amerika, may branch na yung may kingdom nation So, yung racket ng mga Amerikano sa mga simbahan nila, nasira. No? Ang galing ng kwentong barbero nitong matandang to. Pagtisan na lang natin mga kabupols kasi matanda na to, hindi na niya alam pinagsasabi nito.
Ang galing niyang gumawa ng kwento eh, kwentong barbero talaga eh, no? Biruin mo. Sabi niya, inggit daw yung mga kano dahil kay Kibuloy. Walang yung matandang to. May masabi lang eh. Kahit na ano nang pinagsasabi niya, wala namang kwenta. Nainggit daw yung kano sa kay Kibuloy dahil sa kingdom niya, ang dami na sa US. Ay naku, gumising ka, kalbo. Nasaan yung utak mo? Nalaglag kasama ng buhok mo. Di ba? Eh, mga kaboss, tingnan mo ha. Mayroon pa sa isang sinabi dito. Tingnan nyo ha. Ang sabi niya dito ha. Dahil nainggit daw yung mga kano kasi dumadami na daw yung kingdom nila at yung Protestant nawawalan na daw ng racket. Ibig sabihin lang yun, no? Yung kingdom nila, racket din lang. Ibig sabihin, yung kingdom nila, nagra-racket at nasasapawan yung Protestant ng mga kano. Mas matindi pala yung racket ng kingdom na to. Ano? Jason matanda ka na, hindi mo alam pinagsasabi mo. Ibig sabihin, yung racket na to ng sinasabi niyang Protestant, nasapawan na ng racket ng kingdom ni Kibuloy. Ibig sabihin, yung si Kibuloy, yung kingdom niya, racket lang. Pinagkakakitaan. Di ba? Sila mismo yung nagsabi niyan, hindi ako. Walang iya naman. Racket lang pala yung mga yan. Ikaw, magagalit si Kibuloy sa'yo. Babawiin yung pasahod sa'yo. Tuloy, mga kabupols. Kasi yung mga hindi alam ng marami, yung mga simbahan sa Amerika, yun ang number one contributor ng CIA. So ibig sabihin, number one contributor din yung mga nandyan. Siyempre, sasamahan nila. Pinag-usapan namin ni Pastor ito, mga 2 years bago pa pandemic. Ngayon, nakakita naman yung Amerika. Bago nakita nila? May raso sa kanila, dapat makulong siya kasi hindi siya nagbabayad ng 353 million. Aba, galing talagang magkwento ang bupols na to. Ang galing ng kwentong barbero nito eh. No? Dapat makulong siya. Ganun na lang. Bobo. Ang bobo mo, Jason Sonsa. Ganun lang ba yun? Pag sinabing dapat makukulong siya? Bobo. May process yan. Diba? May nagkaso sa kanya at may probable cause. Kaya siya nabigyan ng warrant of arrest doon. Bobo. Magkikwentong-kwentong barbero kasi nung paniniwalaan mo, pilit mong paniwalaan yung mga Pilipino. Bobo. Diba? Magkikwentong barbero ka? Ganun ng kwento mo na gustong pakulong ipapakulong na. Bobo. May due process yan. Dumaan sila sa due process at nakita na may probable cause. Kaya nga nabigyan siya ng warrant of arrest di ba? Bobo-bobo mong magkwentong barbero. Matanda ka. Dapat nire-respeto ka niya pero sa ganyang ginagawa mo, hindi ka respeto yung ginagawa mo. Bobo. Yung dollars yung contempt na multa. Pangalawa, nakaipit yung kanilang kayamanan sa Amerika na mahigit $10 billion. So, isip ng Amerika, gamitin natin itong mamang ito. Ayos Ayun nga, paggamit. Ang kapalit, gusto nila yung ulo ni Pastor Kibuloy. Aba, galing. Ngayon, bakit dinidemonize? Kasi, tawag nito, nagtataka sila Hindi na yan masasabihin. Dahil nabili pa lang ng Kibuloy, ngayon 7 milyon na. Pag hindi natin ginawa demonyo si Kibuloy, baka magdoble pa yung bilang. Galing talaga magkwento ng matandang to. Kaya daw dinemo na si Kibuloy dahil dati
konti lang yung ano niya, yung mga members niya. Ngayon, 7 milyon na daw yung membro ni Kibuloy. Ah, yung 7 milyon na sinasabi nilang member niya, kwentong barbero din lang yan. Naniniwala ka na 7 milyon ang member ni Kibuloy? Na hindi nga kilala yan dito sa Luzon Hindi nga kilala yan sa ibang lugar Kilala lang yan sa Mindanao. Yung mga Mindanaoan, hindi lahat membro ni Kibuloy. Saan kayo nakakuha ng 7 milyon na member nyo sa KOGC nyo? Diba? Sige, saan? Madaling sabihin yung 7 million. Kahit ako, sabihin ko, 10 million na patong. Pwede, di ba? At di ba? Saan nyo nakuha yung 7 million na yan? Kung nagbablog nga kayo di ba? Kung talagang 7 million ang members nyo, dapat yung mga vlog nyo umaabot ng milyon. Kasi lahat ng members nyo nagsusubscribe sa inyo. Magkano bang subscribes ng nyo? Umabot ba ng 7 million? Mga bobo. Kaya sabi nyo inuuto-uto nyo mga Pilipino. Hindi naman kilala yung na yan yung religion ni Kibuloy dito Kung hindi lang sumikat yan sa mga ginagawa niyang kabalabalan, hindi naman alam yun Tapos sasabihin nyo 7 million? Kung 7 million yan, sige, patunayan nyo na 7 million yan. Once na nag-vlog kayo, dapat 7 million kagad yung viewers nyo. Hindi nga yata umabot ng 500,000 yung views nyo. Diba? Doon pa lang, nagsisinungaling na kayo. Diba? Nasaan yung 7 million na followers nyo? Kung talagang pinapalo kayo, mga members nyo, 7 million. Sige, kung 7 million, kahit kalahati lang ng 7 million ang manood sa inyo. Diba? Bakit walang nanonood? Nasaan yung mga members nyo? Multo? Nasaan yung mga members nyo? Walang cellphone? Walang internet? Nasaan yung mga members nyo? Nagtatago? Kasama ni Kibuloy? Lahat ng 7 million nandun? Bawal gumamit ng cellphone? Bobo ka, matanda ka Galing ng kwentong barbero mo Wag mga Pilipino ang gawin yung tatanga-tanga Tangahin yung sarili nyo. Wag mga Pilipino. Sasabihin na 7 million daw tapos nagagalit yung mga Kano dahil dumadami na daw sila. Bobo! Diba? So, yan ang aking tingin dito, Ana. Tingnan mo? Bakit parang obsessed, no? Tingnan nyo mga kabupos, no? After niya magsalita, binawi niya. Sabi niya, yun lang daw yung tingin niya. Kung hindi ba naman kabubuan, di ba? Ang dami mong pinagsasabi, no? Ang dami mong pinagsasabi. Tapos, at the end, sasabihin mo, yun lang yung sa palagay mo. Ibig sabihin, kwentong barbero lang. Ay, nako. Mukhang masayang yata yung vlog ko dito. Okay, mga kabupos. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. Okay. Paki-like po, paki-share, at paki-subscribe po ang aking channel. At paki-share po sa ating mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. At God bless. Bye-bye.